Ang huling patak ng kape sa kristal na tasa ay tila nagsisilbing hudyat ng nalalapit na panganib para kay Adam Buenaventura. Nakatingin siya sa ibaba mula sa bintana ng kanyang penthouse unit. Tanaw ang abalang kalye ng Makati na puno ng mga taong nagmamadali. Bawat isa'y may sariling patutunguhan. Samantalang siya, nakakulong na sa isang patutunguhang ayaw niya. Adam, anak, nabalitaan ko kay Mrs. Alcantara na hindi mo pa rin sinisimulan ng pag-ayos ng mga dokumento para sa kasal. Ang bilis ng panahon, anak. 6 na buwan na lang. Ani ng tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. Malambing ngunit may taglay na pamilyar na pagpipilit. Naramdaman niya ang kumukulong inis sa kanyang dibdib. Ma, alam mo naman na hindi ako sangayon dyan. Ni hindi ko kilala ang babaeng yan. Isa lang tong negosyo para sa'yo, para kay Lola. Negosyo kong negosyo, Adam. Pero ito ang magtatatag sa posisyon ng ating pamilya, ng Buenaventura Group sa industriya, at magbibigay rin sa'yo ng kasama sa buhay, sa pagtanda mo. Tugon ng kanyang ina, ang boses ay lalong lumambot. Maganda si Miss Alcantara, Adam. Matino, edukada. Ano pa bang hinahanap mo? Ang linya sa kabilang dulo ay naputol. Bumuntong hininga si Adam. Ang kasama sa buhay na sinasabi ng kanyang ina ay isa lamang tropeyo. Ang kasal na ito sa pagitan niya at ni Sofia Alcantara ay matagal nang nakaplano. Isang kasunduan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pamilya. Isang kasunduang sinisiguro ng kanyang lola bago pa man siya ipanganak. Ngunit ayaw niya. Ayaw niya ng isang buhay na nakadisenyo na walang puwang para sa kanyang puso. Nais niya ng isang pag-ibig na totoo, hindi isang obligasyong nakasulat sa kontrata. Mula sa kanyang pagkabata, tinuruan si Adam na sundin ang lahat ng utos ng kanyang pamilya. Lahat ng desisyon ay ginawa na para sa kanya. Ang paaralang papasukan, ang kursong kukunin, ang mga negosyong hahawakan. Ngayon pati ang babaeng pakakasalan niya ay pinili na rin para sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, nais niyang lumaban. Nais niyang maramdaman ang kalayaan, ang magdesisyon para sa kanyang sarili. Napakasakit ng dibdib ni Adam sa pag-iisip na ikakasal siya sa isang taong hindi niya mahal at hindi rin siya mahal. Ang pagmamahalan para sa kanya ay dapat nakusang dumating, hindi pinilit. Kailangan niyang makahanap ng paraan para matakasan ang kamangha-manghang kapalaran na ito. At ngayon, kinakailangan niya ang isang perpektong kasintahan. Isang babaeng sa kanyang harapan ay magiging perpekto. Walang bahid dungis at higit sa lahat, kayang makipagsabayan sa kanyang pamilya. Isang babaeng magiging malaking dahilan para kansilahin ang kasal. Nag-umpisa ang kanyang paghahanap. Sa loob ng ilang linggo, nakipagpulong siya sa iba't ibang babae. Mga modelo, aktres, mga sosyalidad, bawat isa ay may kanya-kanyang ganda at talino. Ngunit walang isa man ang nakapukaw sa kanyang interes. Ang ilan ay masyadong interesado sa kanyang yaman. Ang iba naman, masyadong mahinhin para makipagsabayan sa matatalim na dila ng kanyang lola. Mr. Buenaventura, sa tingin ko po hindi ako ang hinahanap niyo. Wika ng isang modelo matapos ang isang oras na interview. Ang hinahanap niyo po yata ay isang leading lady sa isang pelikula, hindi isang kasintahan. Napakunot ang noo ni Adam. Leading lady? Hindi ko maintindihan. Kailangan niyo po ng isang babaeng kayang umarte na mahal kayo, na handang harapin ang mundo kasama kayo. At ang bayad po na ino-offer niyo para sa isang tunay na pagmamahalan. Aniya sabay ngiti. Pagkalipas ng ilang araw, habang siya'y kumakain sa isang high-end na restaurant na pag-aari ng isa sa kanyang mga kasosyo, narinig niya ang usapan ng dalawang babaeng nagtatrabaho ron. Alam mo, ang hirap kumuha ng trabaho ngayon, sabi ng isa. Kahit anong side job, tinatanggap ko na. Bakit di mo subukan yung agency na naghahanap ng personal assistant para sa mga mayayamang negosyante? Mataas daw ang sweldo pero medyo kakaibang requirements. Sagot ng isa. Nakaramdam si Adam ng pag-usisa. Marahil sa labas ng kanyang karaniwang bilog, ay naroroon ang taong hinahanap niya.
Si Micaela Ramirez ay isang babaeng may matatag na puso at diwa. Hindi siya galing sa alta sosyedad, kundi sa isang pamilyang simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at sa murang edad ay natuto ng maging responsable. Habang pinagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kursong Fine Arts, nagtatrabaho rin siya ng part-time bilang isang event planner assistant at kung ano-anong trabaho para matulungan ang kanyang pamilya, lalo na nang magkasakit ang kanyang ama. Isang araw habang nag-aayos siya ng mga bulaklak para sa isang corporate event, napansin niyang isang lalaking nakatayo sa isang sulok, nakatanaw sa kanya. May katangkaran, maayos ang pananamit, at may hangin ng pagiging aroganteng nakakairita. Ito si Adam Buenaventura. Ikaw ba si Micaela Ramirez? Tanong nito, walang ngiti sa labi, diretsyo sa mga mata. Ako nga po. Sagot ni Mika nagtataka. May kailangan po ba kayo? May posisyon akong ino-offer, mataas ang sweldo at permanente. Interesado ka ba? Nagniningning ang mga mata ni Mika. Isang permanenteng trabaho na may mataas na sweldo? Ito ang sagot sa kanyang mga panalangin para sa kanyang ama. Apo, interesado ako. Anong klaseng trabaho po ba? Ipinaliwanag ni Adam ang kanyang proposal. Hindi niya diretsyong sinabi na kailangan niya ng isang fake girlfriend. Ngunit pinaligoy-ligoy niya ito. Sinasabing kailangan niya ng isang kasama sa mga corporate events at social gatherings. Kailangan ding maging flexible ang oras at handang magbiyahe. Magkano po bang sweldo? Tanong ni Mika, sinisika pigilin ang kanyang pag-asa. 50,000 kada buwan at may bonus pa kung magiging matagumpay ka sa bawat misyon. 50,000 para sa isang pamilyang umaasa lamang sa maliit na negosyo ng kanyang ina at sa kanyang part-time na trabaho. Ito ay isang malaking halaga. Maaari nitong matugunan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang ama at pati na rin ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ngunit nagduda siya. Ano po bang ibig niyong sabihing misyon? Tinitigan siya ni Adam. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagtatansya. Ang misyon mo ay maging aking kasintahan. Sa harap ng aking pamilya, mga kaibigan at lalo na sa harap ng babaeng pinipilit nilang ipakasal sa akin. Napakurap si Mika. Kasintahan? Fake? Ang lahat ay peke. Ang bigat ng kanyang dibdib ay biglang bumaba. Fake. Bulong niya. Oo, fake. Hindi ko kayang kalabanin ang pamilya ko na mag-isa. Kailangan ko ng isang perpektong babae na magpapanggap na mahal ako at handang harapin ang mga ito. Kailangan kitang sanayin, Micaela. Gagawin kitang isang babaeng karapat dapat ipakilala sa mundo ko. Nag-init ang pisngi ni Mika sa kanyang huling sinabi. Karapat dapat? Anong ibig niyong sabihin dyan, Mr. Buenaventura? Hindi niyo pa ako kilala. Alam ko ang nakikita ko. Tugon ni Adam walang konting pag-alinlangan. Mayroon kang ganda, mayroon kang pino. Ngunit kulang ka sa karanasan sa aking mundo. Maaari kitang tulungan at tutulungan mo ako. Ang pagiging arogante ni Adam ay nagpakulo sa dugo ni Mika. Ngunit ang pangangailangan ng kanyang pamilya ay mas matimbang. Sige, Mr. Buenaventura. Wika niya, matapang na nakatingin sa kanya. Tatanggapin ko ang alok niyo, ngunit meron din ako mga kondisyon. Nagtaas ng kilay si Adam. Kondisyon? Oo. Una, kailangan kong alagaan ng aking ama. Kaya kailangan ng flexible schedule. Pangalawa, hindi ako papayag na gawin niyo akong isang sunod-sunuran. May sarili akong pag-iisip. Pangatlo, ano man ang mangyari sa loob ng kontratang ito, hindi ko po papayagang malagay sa alanganin ang aking pangalan. At pangapat, kung ano man ang mangyari pagkatapos ng kontrata, kailangan ko ng isang recommendation bilang isang magaling na event planner assistant. Tinitigan ni Adam si Mika, bahagyang nagulat sa kanyang tapang. Hindi siya ang tipikal na babaeng nakasalamuhan niya. Mayroon siyang sariling lakas at pagkakakilanlan. Sige, sumasangayon ako sa mga kondisyon mo. Magkita tayo bukas ng 9 ng umaga sa kondo ko. Hawak mo ang kontrata, basahin mo. At kung sumasangayon ka, pirmahan mo. Simula bukas, magsisimula ang pagsasanay. At doon nagsimula ang kanilang kakaibang relasyon.
Ang pagsasanay ay walang pinagkaiba sa isang military boot camp. Si Adam ang general at si Mika ang kanyang recruit. Araw-araw, matapos niyang mag-alaga sa kanyang ama, dediretso si Mika sa kondo ni Adam. Tinuruan siya ni Adam kung paano kumain gamit ang iba't ibang kubyertos, kung paano makipag-usap sa matataas sa personalidad, kung paano pumili ng tamang damit, at kung paano magdala ng kanyang sarili sa iba't ibang okasyon. Hindi ka maaaring maglakad na parang nagmamadali ka sa palengke, Micaela. Puna ni Adam sa isang pagkakataon nang naglalakad sila sa isang pasilyo. Dapat may dignity, may pahinga, at may tiwala sa sarili. Napangisi si Mika. Mr. Benaventura, sa palengke po kung saan ako lumaki, kailangan mong magmadali para makarating ka sa mga sariwang gulay. At hindi ka hahayaan ng mga tindera na magpahinga. Kung hindi ka mabilis, maubusan ka. Napailing si Adam, ngunit nakaramdam siya ng isang maliit na ngiti sa sulok ng kanyang labi. Hindi niya inaasahan ang ganong klase ng sagot. Dito sa mundo ko, Micaela, hindi ka maubusan. Kung ano ang gusto mo, makukuha mo. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa sarili at ang tamang pagpapakita. Sa kabila ng pagiging arogante at demanding ni Adam, napansin ni Mika ang iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao. Nakita niya ang kanyang pagiging perfectionist, ang kanyang hindi matatawarang dedikasyon sa kanyang trabaho, at ang kanyang malalim na pagpapahalaga sa kanyang pamilya. Bagamat ayaw niya sa mga desisyon nito, minsan nakikita niya si Adam na tahimik na nakatanaw sa bintana, malalim ang iniisip, at doon niya nakikita ang kalungkutan at pagod sa kanyang mga mata. Isang hapon habang nagpa-practice sila ng sayaw para sa isang nalalapit na ball, nagkamali si Mika sa kanyang hakbang at muntik nang matumba. Mabilis siyang nasalo ni Adam. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Nagkatitigan sila, ang kanilang mga mukha ay malapit sa isa't isa. Sa mga sandaling yun, hindi na si Adam Benaventura ang mayabang na amo at hindi na si Micaela Ramirez ang kaniyang inuupahang kasintahan. Tila nawala ang lahat ng maskara at ang tanging nanatili ay ang matinding kuryente sa pagitan nila. Ayos ka lang ba, Micaela? Tanong ni Adam, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Apo, sagot ni Mika, ang puso ay kumakabog. Pasensya na po. Binitawan siya ni Adam ng dahan-dahan, ngunit ang init ng kanyang mga kamay ay nanatili sa balat ni Mika. Sa mga sandaling yon, nakaramdam siya ng isang bagay na iba, isang matinding atraksyon na hindi niya inaasahan. Nagsimula silang magkaroon ng malalim na usapan, lampas sa kung ano ang nakasulat sa kontrata. Nabalitaan niyang tungkol sa pagmamahal ni Adam sa sining, sa pagbabasa ng mga libro at sa pagluluto. Mga bagay na hindi inaasahan mula sa isang mayamang negosyante. Nalaman din ni Adam ang tungkol sa mga pangarap ni Mika, ang magkaroon ng sariling flower shop, ang makita ang kanyang mga kapatid na makapagtapos ng pag-aaral at ang makapaglakbay sa iba't ibang lugar. Alam mo, Micaela, ang mundo ko ay puno ng mga taong nagtatago sa likod ng mga maskara. Wika ni Adam isang gabi habang kumakain sila ng dinner na inihanda niya mismo. Pero ikaw, totoo ka, hindi ka nagpapanggap. Napangiti si Mika. Mahirap pong magpanggap, Mr. Benaventura. Nakakapagod yon. Tama ka, pero minsan, kailangan para matanggap ka. Aniya, nakatingin sa kanya. O para makatakas, dagdag ni Mika. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na Mr. Benaventura ang tawag ni Mika at hindi na Micaela ang tawag ni Adam. Nagkaroon ng Adam at Mika. Dumating ang araw ng formal na pagpapakilala. Isang engrandeng ball sa isang high-end hotel, kung saan naroroon ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa Pilipinas, kasama na ang pamilya Benaventura at Alcantara. Si Adam ay balisa, ngunit si Mika ay kalmado, bagamat may konting kaba sa dibdib. Suot niya ang isang eleganteng gown na pinili ni Adam, na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda. Handa ka na ba? Tanong ni Adam, hinawakan ang kamay niya. Kailangan, sagot ni Mika, ngumiti sa kanya pabalik. Para sa'yo.
Pumasok sila sa ballroom na magkahawak ang kamay, na tila isang magkasintahang matagal ng magkasama. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanila. Nakita ni Mika ang matalim na titig ng lola ni Adam at ang pagtataka sa mukha ng kanyang ina. Nakita rin niya si Sofia Alcantara, ang babaeng ipapakasal kay Adam, na nakaupo sa isang mesa, malungkot ang mga mata. Lola, ma, gusto ko po ay ipakilala sa inyo ang kasintahan ko. Si Micaela Ramirez. Wika ni Adam, mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mika. Micaela Ramirez? Tanong ng lola ni Adam, si Doña Elena, na may pagtataka sa kanyang boses. Hindi ko siya kilala. Anak ka ba ng mga Ramirez na may-ari ng La Reforma Corporation? Hindi pa, Doña Elena. Magalang na sagot ni Mika, may konting kaba. Ang pamilya ko po ay simple lamang. Ang ama ko po ay retired teacher. At ang ina ko po ay nagpapatakbo ng isang maliit na flower shop. Flower shop? Sambit ng lola ni Adam. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinititigan si Mika mula ulo hanggang paa. At paano kayo nagkakilala ng apo ko? Sa isang event na pinagplanuhan ko po. Si Adam po ang aking client. Sagot ni Mika, sinisikap na manatiling kalmado. Adam, ano ba to? Tanong ng kanyang ina. Hindi mo man lang sinabi na may kasintahan ka at sino babaeng to? Ma, lola, Mika ang pangalan niya. Wika ni Adam, ang kanyang boses ay matatag. Siyang mahal ko at siyang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal ko kay Miss Alcantara. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga mata ni Doña Elena ay nagliyab sa galit. Si Sofia Alcantara naman ay tumayo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Adam, ano bang sinasabi mo? Tanong ng ina ni Adam. Ang sinasabi ko po, hindi ko kayang pakasalan ng isang taong hindi ko mahal. At hindi ko kayang lokohin ang sarili ko at si Miss Alcantara. Tugon ni Adam, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mika. Mahal ko si Mika, siyang gusto kong makasama. Sa mga sandaling yun, nalimutan ni Mika na ito ay isang pagpapanggap lamang. Naramdaman niya ang init ng mga salita ni Adam at ang tindi ng damdamin na ipinapakita nito. Tila ba totoo ang lahat na si Adam ay mahal siya? Ito bang sinasabi mong misyon, Mr. Benaventura? Tanong ni Mika sa isip. Ang puso ay kumakabog. Ang sabihin sa lahat na mahal mo ko kahit na alam nating hindi totoo. Habang sumasayaw sila ni Adam sa gitna ng ballroom, pilit niyang pinipigilan ang kanyang damdamin. Adam, bakit mo ginawa yun? Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong. Hindi naman nakasulat yun sa kontrata. Dahil itong totoo, Mika. Simula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Tugon ni Adam, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding damdamin. Hindi ko kayang magpanggap na mahal ko si Sofia, habang ang puso ko naman ikaw ang hinahanap. Kumalabog ang puso ni Mika. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang mahulog sa isang taong imposible para sa kanya. Adam, alam mong hindi totoo to. Sabi niya, sinisikap na maging matatag. Isa lang tong kontrata. Kontrata kong kontrata, Mika. Pero ang nararamdaman ko totoo. Alam kong may gusto ka rin sa akin. Nakikita ko yun sa mga mata mo. Sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Adam ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Sofia Alcantara. Adam, pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito, ang boses ay puno ng pighati. Sofia, pasensya na. Wika ni Adam. Hindi ko kaya magpatuloy sa kasal. Hindi ko kayang lokohin ka. Pero mahal kita, Adam. Bulong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Naramdaman ni Mika ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi siya karapat-dapat doon. Isa lamang siyang peking kasintahan, isang kasangkapan upang makatakas si Adam. Adam, kailangan ko na umalis. Bulong ni Mika. Ngunit bago pa man siya makatakas, hinawakan ni Adam ang kanyang kamay at hinalikan siya sa harap ng lahat. Isang malalim na halik. Puno ng pagmamahal at pag-asa. Nagulat si Mika. Ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili. Ang kanyang mga labi ay sumagot sa bawat paggalaw ni Adam. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis.
Sa mga sandaling yon, ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Wala ng kontrata, wala ng misyon. Ang tanging natitira ay ang dalawang tao na sa gitna ng kaguluhan ay natagpuan ng bawat isa. Adam! Sigaw ng lola ni Adam. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Anong ginagawa mo? Ngunit hindi na pinansin ni Adam ang kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lamang kay Mika, puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng gabi ng kaguluhan, na nagresulta sa opisyal na pagkansela ng kasal ni Adam at Sofia, dinala ni Adam si Mika sa isang tahimik na lugar. Ang kanilang mga puso ay puno ng halo-halong emosyon. Mika, alam kong ginamit kita para takasan ang arranged marriage ko. Wika ni Adam, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi na pagpapanggap ang lahat. Minahal kita, Mika. Minahal kita bilang Mika, ang babaeng matapang, mabait at may sariling pangarap. Ang mga mata ni Mika ay nagsimulang mamasa-masa. Adam, alam kong hindi tayo bagay. Galing tayo sa magkaibang mundo. Hindi mahalaga ang mundo, Mika. Ang mahalaga ang nararamdaman natin. Handa akong kalabanin ang lahat para sa'yo. Handa akong talikuran ng yaman, ang pamilya ko, kung yun ang kailangan upang makasama ka. Aniya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko na kayang wala ka. Mika, pakakasalan kita. Hindi dahil sa obligasyon kundi dahil sa pagmamahal. Niyakap ni Mika si Adam. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos. Mahal din kita, Adam. Mahal na mahal. Ngunit hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Ang pamilya ni Adam ay galit. Si Doña Elena ay nagbanta na aalisan siya ng mana na hindi na siya kabilang sa pamilya Benaventura. Ngunit nanatiling matatag si Adam. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, lumaban siya para sa isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Lola, alam ko nasaktan ko kayo ngayon. Wika ni Adam sa kanyang lola. Matapos ang ilang linggo ng pakikipaglaban. Pero hindi ko kaya mabuhay nang wala si Mika. Kung yung pagmamahal ko sa kanya, nangangahulugang mawawalan ako ng lahat ng ari-arian na tatanggapin ko. Dahil ang pagmamahal ko sa kanya mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman na hawak natin. Sa kabila ng kanyang matigas sa puso, nakita ni Doña Elena ang tunay na pagmamahal sa mga mata ng kanyang apo. Nakita niya ang determinasyon, ang tapang at ang kaligayahan na hindi niya kailanman nakita kay Adam. Isang gabi, pinuntahan ni Doña Elena si Mika sa kanyang flower shop. Micaela, wika niya, ang kanyang tinig ay malamig pa rin, ngunit may bahid ng pag-unawa. Hindi ko pa rin lubos na matanggap kung bakit ikaw ang pinili ng aking apo. Pero nakikita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata, isang pagmamahal na hindi ko kailanman nakita noon. Doña Elena, mahal ko po si Adam. Wika ni Mika, matapang na nakatingin sa kanya. Hindi ko po siya minahal dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kabaitan, sa kanyang puso at sa kanyang mga pangarap. Gagawin ko po ang lahat upang maging karapat-dapat ako sa kanya. Tinitigan siya ni Doña Elena, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Walang sino man ang makakapagsabi kung sino ang karapat-dapat sa pag-ibig, Micaela. Ang pag-ibig, kusayang dumarating. Ang tanging hiling ko, alagaan mo ang aking apo. At sa wakas, tinanggap ng pamilya Benaventura si Mika. Hindi na siya ang peke, kundi ang tunay na kasintahan ni Adam Benaventura. Pagkalipas ng ilang buwan, kinasal si Adam at Mika sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Hindi ito ang engrandeng kasal na naplano para kay Adam. Ngunit ito ang kasal na pinangarap niya. Isang kasal na puno ng pagmamahalan, pag-asa at kalayaan. Sino ang mag-aakala na ang isang mayabang na negosyante at isang simple, ngunit matapang na babae magkakatuluyan? Wika ni Mika, nakangiti habang nakatingin kay Adam sa kanilang honeymoon. At sino ang mag-aakala na ang isang fake girlfriend ay magiging asawa ko? Tugon ni Adam, hinawakan ang kamay niya.
Salamat, Mika. Salamat at tinulungan mo ako makatakas sa isang buhay na hindi ko gusto. At salamat, binigyan mo ako ng isang buhay na mas maganda pa sa inakala ko. Salamat din, Adam. Wika ni Mika, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat at pinakita mo sa akin na sa likod ng bawat maskara, mayroong isang mabuting puso na naghihintay na mahalin. At habang nakatingin sila sa papalubog na araw, alam nila na ang kanilang pagmamahalan ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipili, hindi pinaplano at higit sa lahat, hindi ito peke. Ito ay kusang dumarating. At sa huli, ito ang magpapalaya sa atin. Ang pag-ibig ni na Adam at Mika ay nagsilbing liwanag. Nagpapatunay na kahit sa gitna ng pagpapanggap, ang totoo at dalisay na damdamin ay palaging mananaig. Ang bawat sandali nilang magkasama ay isang patunay sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagbabago sa lahat, na nagpapalaya sa bawat isa mula sa mga inaasahan ng lipunan, at nagdudulot ng kaligayahan na higit pa sa anumang kayamanan o posisyon. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong nagmamahalan, kundi tungkol sa dalawang kaluluwang natagpuan ang kanilang tunay na sarili sa piling ng isa't isa. Ang isang peking relasyon na naging tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na tatagal habang buhay.